mo tinatrato ang iyong mga magulang. So kaya nga, paano kung ang susi ng isang mahabang buhay at mabungang buhay ay nasa iyong tahanan na nagmumula lamang sa paggalang sa magulang. Kaya ang ating pagninilay-nilayan, ito yung how does honoring parents affect my life? So ito yung pagninilay-nilayan. Paano nga ba nakaka-apektuhan? Paano ba naapektuhan ng paggalang sa magulang ang aking buhay? So ito yung ating pagninilay-nilayan. Paano nga ba? So kaya nga una, ito yung sinasabi na honoring parents it brings long life and blessing. So kapag ginagalang natin, maapektuhan din tayo kapag ginalang natin ang ating mga magulang. So ibig sabihin, yung pagpaparangal sa magulang, ito'y nagdudulot ng mahabang buhay at pagpapala. So ito yung ating kung bakit nakakaapekto ang paggalang sa magulang sa ating buhay. Dahil nakakonect tayo sa ating mga magulang. So kung ginagalang natin ang ating mga magulang, ito yung pangako ng Panginoon na magdudulot ng mahabang buhay at pagpapala. Kaya nga sinasabi niya, ang paggalang na iyon sa iyong mga magulang ay hindi lamang isang kultura o moral na prinsipyo. Ito ay isang banal na utos na may pangako. Sabi niya, kapag nagpapakita tayo ng paggalang, pasasalamat at pagsunod sa ating mga magulang, ito ay hanggat naaayon sa kalooban. Dahil may mga magulang naman na inuutusan ng anak na maging masama. Kapag ang mga magulang ay ang inuutos niya ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ito ay nakakabuti sa atin. Na ito yung pinuposisyon natin ang ating sarili para sa pabor, proteksyon at mahabang buhay na binibigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa Exodus chapter 20, verse 12, honor your father and your mother that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. So ibig sabihin, nakasalalay pala sa mga magulang yung paggalang ng anak, ang pagiging mahabang buhay ng mga anak. So kaya nga kung gusto natin na mahaba ang buhay natin, kailangan natin sundin ang ating mga magulang. So, kaya nga sinasabi niya rito, ito ay tinuturo ang paggalang sa magulang ay pundasyon ng isang matatag at mapagpalang buhay. So kaya kung gusto natin na tayo pagpapalain, dahil ito'y banal na utos ng Diyos, hindi ito utos lamang ng kung sino. Ito'y utos ng Diyos, ito ay tinilaga ng Diyos sa mga magulang para sundin ng mga anak. So kaya nga, ito yung sinasabi na ang mga magulang ay pundasyon ng isang matatag at mapagpalang buhay. Ito rin ay unang utos na may pangako na ang paggalang sa mga magulang ay humahantong sa mahabang buhay. So, yan yung sinasabi at kagalingan sa lupain, inilaan ng Diyos sa bawat isa. So, ibig sabihin, kahit saan man tayo pumunta na lupain, kung ginagalang natin ang ating mga magulang, tayo'y pagpapalain. So, kaya nga, kapag tayo hahanap ng magiging, lalo na sa mga dalaga o mga binata, kapag hahanap tayo ng kapartner sa buhay na magiging asawa, kailangan ginagalang ang magulang. Dahil kapag walang paggalang sa magulang ang iyong magiging asawa, madadamay ka, madadamay yung isa na magiging asawa dahil kayo magiging isa na. So kaya nga mahalaga na iginagalang natin ang ating mga magulang. So ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 2, honor thy father and mother, which the first commandment with promise. So ang promise ng pangako ng Panginoon, kapag ginagalang natin ang ating mga magulang, hindi lang mahabang buhay, kundi pagpapalain tayo. Pagpapala ang ibinibigay ng Diyos kapag ginagalang natin ang ating mga magulang. Sinasabi pa niya that it may go well
with you and that you may be enjoy long life. So mag-i-enjoy tayo ng mahabang buhay, masaganang buhay kapag ginagalang natin ang ating mga magulang. Yan yung utos sa atin na honoring parents, it bring long life and blessing. So kapag ginagalang natin ang ating mga magulang, hindi lamang tayo pagpapalain, ngunit ito yung pangako na habang tayo nabubuhay ng mahabang buhay, puno-puno tayo ng pagpapala. Kaya nga ito yung pangako upang ipinapaalala sa bawat mananampalataya na ang paggalang sa magulang ay hindi lamang isang tungkulin, kundi ito ay isang pinagmulan ng pagpapala na nangako ang Diyos na ang mga gayong paggalang ay humahantong sa kagalingan, kabutihan, mahabang buhay at tagumpay na sinasalamin ito ang kahalagahan ng Diyos sa mga relasyon, sa pamilya, paggalang sa otoridad. So kahit nasabihin na yung mga magulang, yung ibang mga anak, minamalit ang magulang, lalong-lalo na kapag walang pinag-aralan yung magulang, parang dinidegrade nila ang kanilang mga magulang. So kahit anong taas ang pinag-aralan mo, at yung magulang mo yung walang pinag-aralan, wala kang karapatan bilang anak na i-ano mo yung magulang mo. Dahil hindi sila makakarating sa ganyang posisyon kung wala ang kanilang magulang. So kaya nga mahalaga na ito yung sinasabi na ang paggalang at pagsunod sa mga magulang, ito ay unang utos na may pangako ng may pagpapagaling. Paggalang sa iyo mga magulang ay nagdudulot ng pagpapala at mahabang buhay na sinasalamin ito ang disenyo ng Diyos para sa matibay na relasyon sa pamilya at isang matatag na maunlad na lipunan. So kaya mahalaga na dapat yung kapag mga anak, dapat nire-respeto ang mga magulang. Hindi lamang magulang, pati yung mga matanda. So lahat ng mga matatanda, dapat pag nasasalubong natin yan, or nai-encounter natin, dapat binabati natin. Sa probinsya, uso pa yung nagmamano. Pag nakita yung kahit hindi ka kilala, magbabati, good morning, good afternoon. So ganun sa probinsya. Ngayon, mga bata ngayon dito sa syudad, dito sa ganitong civilized na. So wala na yun hindi na pinapansin. Kahit nakikita, parang walang nakikita. So dapat lahat ng nakakita natin na mga may kakilala man natin o hindi, basta nakakatanda sa atin, dapat kahit hindi nakakatanda, dapat inaano natin, binibigyan natin ng respect. Batiin man lang natin, good morning, hello, hi. So kaya nga dito sinasabi sa banal na kasulatan, tulad na lamang sa halimbawa ni Isaac. Si Isaac ay isang halimbawa ng pagsunod. Na tulad ni Isaac, obedience on Mount Moriah. So ito yung sinasabi na pinarangalan ni Isaac si Abraham. Nagtiwala siya sa pamumuno ng kanyang ama hanggang sa puntong inilagay siya sa altar. So di ba si Isaac ay sabi ng Panginoon na ialay mo ang iyong anak na kaisa-isang anak. So sumunod si Isaac kahit na ialay siya doon sa altar. Na nagmana siya ng pagpapalat, kapayapaan, kasaganaan dahil sa kanyang pagsunod. So kaya sinasabi niya sa Genesis chapter 22 verse 9, sabi niya rito na magkagayoy dumating sila sa dakong sinabi ng kanyang Diyos na nagtayo si Abraham roon ng isang dambana at inayos niya ang mga kahoy at ang kanyang iginapo si Isaac. So, ang kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. So kung ikaw ay anak, bakit mo ako isahahag? Bakit mo ako itatali dito? Ito yung mga anak. Pero si Isaac, hindi man lamang siya nag-react. Kahit siya itinali na sa dambana dahil inihain siya. So ito yung sinasabi na inilalarawan na sandali ng pagsunod. So sinunod pa rin ni Isaac ang kanyang ama. Diba kung mga sa panahon ngayon, kapag itinali mo yung anak mo at inihas, diba baka kung ano na ang sabihin sa'yo ng iyong anak. Si Isaac, hindi man lamang siya nag-react, sumunod siya sa kanyang ama. So kaya nga ito sinasabi na,
naghanda upang ialay ang kanyang anak na si Isaac bilang isang hain. Ito ay isang makapangyarihang eksena ng pananampalataya at pagtitiwala at pagsuko. Si Abraham ay sumunod na naniniwala sa pangako ng Diyos kahit na ito ay tilang imposible. Ano ang makapangyarihan dito? So ito ay sinasabi, si Isaac ay hindi maliit na bata. Siya ay binata na, sapat na at malakas upang labanan si Isaac, ngunit hindi siya lumaban. At pinili niya magtiwala at sumunod sa kanyang ama. Ang kanyang pagsapapasakop sa pamumuno ni Abraham ay nagpakita na hindi kapanipaniwalang karangalan, pananampalataya at pagpipitagan. So kaya nga, ito yung sinasabi, kapag iginagalang natin ang ating mga magulang, naayon tayo sa utos ng Diyos. At nangako siya ng mahabang buhay at kagalingan. So ito yung utos na may pangako. So kaya nga, paano na-apekto ang paggalang sa mga magulang? Magulang sa aking buhay?